Paano tinalo ng Singapore ang korupsyon? Madalas nyo bang naririnig ang katagang, parang Singapore, kapag may nakikitang magagandang infrastructure o skyscraper sa Pilipinas? Marahil naging benchmark na ng marami ang Singapore bilang isang maunlad at modernong bansa. Kaya't maraming Pinoy ang nagnanais makabisita o tumira doon. Pero paano nga ba nila naabot ang ganitong progreso? Ano ang mga hakbang ng Singapore na nagpaunlad at nagpayaman sa kanilang bansa? Totoo ba ang sinasabing halos zero corruption doon? At posible ba talagang mangyari yun? Tara, pag-usapan natin yan. Maraming naniniwala na ang korupsyon ay isang malalim na sakit na mahirap lunasan, lalo na sa gobyerno. At ito ang ugat ng samot-saring problema tulad ng kakulangan sa basic services, healthcare, security, infrastructure, transportation, at education. Pero maniniwala ba kayo na hindi na ito malaking issue sa Singapore? Dahil ang Singapore ay kilala bilang isa sa mga bansa na may pinakamababang antas ng korupsyon sa buong mundo. Kung babalikan, dumaan din sa maraming pagsubok ang Singapore, kabilang na ang pagkakaroon ng laganap na korupsyon. Noong 1959, nang maupo si Lee Kuan Yew bilang Prime Minister, nahirapan siya sa dami ng problemang kinaharap ng bansa at isa sa mga pinakamalaking suliranin ay ang korupsyon. Sa totoo lang, halos lahat ng sektor ng gobyerno mula sa police force hanggang sa judiciary ay may mga opisyal na sangkot sa mga iligal na gawain. Kaya kinailangan ni Lee Kuan Yew ng matinding political will para labanan ang korupsyon. Sa simula pa lang ng gobyerno ni Lee Kuan Yew, malinaw na ang kanyang direksyon, zero tolerance for corruption. Kung ang sabon ay may 99% germ protection, si Lee naman ay may 100% anti-corruption goal. Noong June 17, 1960, isang taon matapos maupo bilang Prime Minister, pinagtibay niya ang Prevention of Corruption Act o PCA upang palakasin ang kapangyarihan ng Corrupt Practices Investigation Bureau o CPIB. Kung korap ka, kahit sino ka pa, mayaman, may kapangyarihan, may ngipin o wala, siguradong kakasuhan ka. Hindi siya nagdalawang isip na kasuhan ang sinumang may kinalaman sa katiwalian. Kasama na dito ang mga mataas na opisyal ng gobyerno. Halimbawa, noong 1975, si Wee Tun Boon, isang Minister of State para sa Environment, ay nahatulan ng katiwalian. Ginamit niya ang kanyang posisyon para tulungan ang isang negosyante kapalit ng mga pabor. Matapos ang mahabang paglilitis, nasentensyahan siya ng 4.5 years na pagkakakulong. Bagamat nabawasan ito sa 18 months matapos magapila. Ang kasong ito ay nagpakita na kahit ang mga mataas na opisyal ay hindi ligtas sa batas sa ilalim ng pamumuno ni Lee Kuan Yew. Noong 1986 naman, personal niyang inaprubahan ang investigasyon laban kay Teh Cheang-wan, ang Minister for National Development, nang makatanggap ito ng reklamo tungkol sa katiwalian. Bagamat pumanaw si Teh bago pa siya mahatulan, ipinakita ni Lee na walang sinuman ang nasa itaas ng batas, kahit pa ang kanyang mga kaibigan o mga kasamahan sa gabinete. Para pigilan ng korupsyon, alam niyo bang hindi tumanggap ng suhol si Lee Kuan Yew? Halimbawa na lang noong 1961, nadiskubre ni Lee ang plano ng CIA na suhulan siya ng $3.3 million. Ang suhol na ito ay para itago ang palpak na plano ng isang CIA agent na makakuha ng impormasyon mula sa intelligence network ng Singapore. Imbes na tanggapin ang suhol, si Lee ay humingi ng $33 million bilang economic aid para makatulong sa pagunlad ng Singapore. Nang itinanggi ng US ang insidente, ipinakita ni Lee ang sulat mula kay Secretary of State Dean Rusk bilang patunay na totoo ang nangyari. Ang aksyong ito ni Lee ay nagpakita na hindi kayang bilhin ng kahit sinong bansa ang kanyang gobyerno, kahit pa bata pa at mahina ang Singapore noong panahon na iyon. Sa PCA, hindi lang ito pinaparusahan ng mga corrupt officials, kundi inoobliga rin silang ibalik ang perang nakurakot nila. Sa ilalim ng PCA, ang sinumang mapatunayang guilty ay maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 Singapore dollars o makulong ng hanggang 5 taon o pareho para sa bawat kaso. Kung ang katiwalian ay may kaugnayan sa isang kontrata o panukalang kontrata sa gobyerno, ang maximum na pagkakakulong ay tumatagal ng hanggang 7 taon, habang ang multa ay nananatiling hanggang 100,000 Singapore dollars. Bukod dito, ayon sa Section 13 ng PCA, inuutusan din ng korte ang napatunayang guilty na magbayad ng karagdagang penalty na katumbas ng halaga ng suhol na natanggap nito. Noong 1992, ipinatupad din ang Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Confiscation of Benefits Act na nagbibigay daan sa gobyerno para kumpiskahin ang mga assets ng mga taong napatunayang corrupt.
Sa madaling salita, kung mangungurap ka, abay mas malaki pa ang ibabayad mo sa gobyerno pag nabisto ka. Nag-backfire ng malala. Nagkaroon din ng sapat na pondo at kapangyarihan ng CPIB para magampanan ng maayos ang kanilang tungkulin. Ang CPIB ay may operational independence na nangangahulugang hindi ito maaaring impluwensyahan ng ibang ahensya ng gobyerno. Kung may kailangan silang imbestigahan, magagawa nila ito ng malaya at walang takot. Dahil dito, talagang makikita ang mga solid na resulta ng trabaho nila. Halimbawa, noong 2022, umabot sa 99% ang conviction rate ng mga kasong iniimbestigahan nila. Patunay na mahusay at epektibo ang CPIB sa pagdala ng hustisya laban sa mga lumalabag sa batas. Hindi lang yan, bumaba rin ang mga kaso ng suhol at korupsyon sa iba't ibang sektor, lalo na sa police at judiciary. Dahil sa transparency at malinaw na resulta ng efforts ng gobyerno, nakuha nila ang tiwala ng mga tao. Regular na naglalabas ang CPIB ng reports tungkol sa mga investigasyon at kasong naisampa nila, kaya mas nagiging kampante ang mga tao na makipagtulungan. Halimbawa, noong 2023, naglabas ang CPIB ng report na nagsabing nakatanggap sila ng 215 corruption-related reports. Sa mga ito, 81 cases o 38% ang naimbestigahan, na mas mataas kumpara sa 34% ng nakaraang taon. Kasama sa ulat ang mga high-profile cases tulad ng kaso laban kay dating Transport Minister S. Iswaran at ang impressive na 99% conviction rate ng bansa. Dahil dito, nagkaroon ng social pressure. Kaya mga tao na mismo ang nagiging watchdogs laban sa korupsyon. Alam ng mga mamamayan na mapagkakatiwalaan ng sistema, kaya hindi na sila nag-aalangan na isumbong ang mga corrupt officials. At syempre, para masiguro na magpapatuloy ang magandang governance hanggang sa susunod na henerasyon, binigyang pansin nila ang public education. Nagpatupad ang gobyerno ng mga anti-corruption programs sa mga eskwelahan at komunidad. Halimbawa, gumawa ang CPIB ng animated miniseries na Copies Case Files para matuto at malibang ang mga bata sa preschool at lower primary na nagpapakita ng mga values tulad ng honesty, fairness at integrity. Nag-aalok din ang CPIB ng Learning Journey Program para sa mga secondary at post-secondary students upang turuan sila tungkol sa kahalagahan ng paglaban sa korupsyon. Para sa private sectors, nakikipagtulungan ng CPIB sa mga kumpanya sa pamamagitan ng Anti-Corruption Partnership Network o ACPN para itaguyod ang corruption prevention. Noong 2017, naglunsad din sila ng SSISO 37001 on Anti-Bribery Management Systems at gumawa ng guidebook na PACT, A Practical Anti-Corruption Guide for Businesses in Singapore, para tulungan ang mga negosyante na mabawasan ang risk ng korupsyon sa kanilang mga kumpanya. One for all for one talaga ang Singapore pagdating sa laban kontra korupsyon. Walang takas ang mga korap kahit saan mang institusyon sila magtago. Isa sa pinakamahalagang sikreto ng tagumpay ng Singapore ay ang pagkatuto mula sa mga past mistake. Si Lee Kuan Yew mismo ang nag-aral ng mga pagkakamali ng mga naunang gobyerno, lalo na ng colonial government, at ginamit niya ang kanyang mga natutunan para baguhin ang sistema. Naging kontrobersyal pero epektibo naman ang desisyon ni Lee na taasan ang sahod ng mga civil servants. Naniniwala siya na ang mababang sahod ang nagtutulak sa mga government officials na maging corrupt. Kaya noong 1972, tinaasan niya ang sahod ng senior civil servants at ministro para hindi na sila matuksong maghanap ng ibang pagkakakitaan o tumanggap ng suhol. Dahil dito, nabawasan ang temptation at nagpatuloy ang paglilinis sa gobyerno. Noong pumanaw si Lee Kuan Yew noong March 23, 2015 sa edad na 91, natapos ang isang malaking chapter ng Singapore. Pero nananatili ang kanyang impact. Binago niya ang isang maliit at naghihirap na bansa at ginawa itong isa sa pinakamaunlad sa mundo. Kahit natapos na ang pagiging Prime Minister niya noong 1990, nagsilbi pa rin siya hanggang 2011. Ang kanyang focus sa pag-unlad, edukasyon at laban sa corruption ang naging pundasyon ng modern Singapore. Sa pamumuno ng anak niyang si Lee Hsien Loong, nananatili ang mga prinsipyo ni Lee Kuan Yew sa gobyerno. Patuloy ang pag-asenso ng bansa, pero mas binibigyang pansin na rin nila ngayon ang mga bagong issues tulad ng income inequality at quality of life. Kahit wala na si Lee, buhay pa rin ang kanyang vision habang patuloy na nilulutas ng Singapore ang mga hamon ng modernong panahon. Sa kabila ng mga hamon sa global economy, nananatiling matatag at patuloy na umuunlad ang Singapore. Ang bansa ay aktibong nag-i-invest sa mga emerging industries, kabilang ang technology, sustainability at healthcare.
Patuloy na lumalakas ang mga sektor tulad ng electronics, food and beverage at travel na nagpapakita ng resilience at adaptability ng ekonomiya nito. Ang mga hakbang ng gobyerno para sa innovation at digitalization ay nag-aambag din sa patuloy na paglago ng bansa. Sana all, di ba? Kung gusto natin maging malas Singapore ang Pilipinas, ang unang hakbang ay labanan ang korupsyon. Posible pa nga ba ito? Magkakaroon kaya tayo ng leader na kasing tapat at kasing husay ni Lee Kuan Yew? Naniniwala ko na kaya ng Pilipinas, pero magsisimula ito sa edukasyon, hindi lang sa paaralan, pati na rin sa social media. Kailangan din nating patuloy na mag-educate, hindi lang sa sarili, kundi pati sa iba, katulad ng panonood at pag-share ng mga videong may aral, katulad nito. Kung gusto natin ng pagbabago, tayo mismo ang mangunguna para matiyak na tapat at maayos ang pamumuno sa ating bansa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell